At ito yung unang checkpoint na madadaanan natin. Alright, welcome to La Union. Tatabi muna tayo dito. Baguio po, sir. Welcome to Benguet Province. Yun! Hay! Eto na nga yung checkpoint ng Baguio. Pinapapasok tayo dito sa may Kia Motors. So meron tayong gagawin dito. Ayun, eto Central Triage. Nay. Daan muna tayo sa Shell para magpa full tank. Premium full tank. Alright, so yung first full tank natin is 246. Ayan. So i-monitor natin kung ilang full tank yung magagawa natin at kung magkano lahat yung magagastos natin na gas mula dito sa Pulilan, Bulacan hanggang Baguio, balikan, para magkaroon din kayo ng idea, no, kung magkano yung makukonsumo natin na gas. Andito na tayo sa Apalit, Pampanga. At doon na tayo magkita-kits kapag medyo maliwanag na, no? At doon na rin tayo magsisimula magbigay sa inyo ng mga information, no? Gagawin natin na maging informative itong rides natin papuntang Baguio. Abangan nyo lang at tumutok lang kayo sa ating vlog na ito. At pipilitin natin na mabigyan kayo ng mas malawak na informasyon sa pagpunta sa Baguio. Dito na tayo sa Tarlac City. Yun. At dito na tayo magsisimulang mag-motovlog. So pag-usapan muna natin yung ating gagawin na vlog dito sa Baguio, no? So siguro marami na din sa inyo ang nakakita sa Facebook na open na nga muli sa mga turista ang Baguio City. At hindi na rin sila ganon kahigpit sa paghingi ng mga requirements na kailangan ninyong ipakita sa kanila. At nakita ko nga sa post ng Visita Baguio na ang requirements na hinihingi na lang nila ay yung vaccine card. Kailangan ay fully vaccinated. Yan.
So syempre, ako at saka si Brad ay parehas na kaming fully vaccinated. Kaya itatry natin kung talagang legit ba na makakapasok, no? At syempre, bago kami nagplano na mag-ride sa Baguio, ay syempre kailangan nyo muna na magpabook sa Visita Baguio. Yan. So kailangan nyo lang mag-fill up dyan. May mga sasagutan kayo dyan, no? Yan. And then yun, magsisend sila sa inyong email ng QR code. And then yung QR code na yun ay screenshot ninyo. At yun yung ipapakita ninyo sa mga checkpoints na madadaanan ninyo sa Baguio. So yan ang kailangan ninyong gawin bago kayo mag-set ng ride, no? At hintayin nyo na ma-approve kayo ng Visita Baguio. At kung kayo ay approve na at binigyan na rin kayo ng QR code, so okay na yun. Ready na kayo para magbiyahe. Kaya hindi ko sasayangin yung pagkakataon na mabigyan kayo ng information. At syempre makarating muli sa Baguio, no? Lalo na ngayon ay nagbukas ulit sila. Pwedeng after a month, a week, ay mag-close na naman sila sa turista. Kaya yung pagkakataon sayang, no? At the same time, no, yung mga sumusunod sa mga pinupuntahan ko, yan, malaking tulong po itong magagawa natin na vlog. Kapag po tayo ay nakapasok, madali na po sa inyo ang magplano na pumunta ng Baguio. Welcome to Paniki, Tarlac. Yan, nandito na tayo sa Paniki, Tarlac. Welcome to bagong San Manuel. Alrighty. Papasok na tayo ng Pangasinan. At ito yung unang checkpoint na madadaanan natin. Tingnan natin kung gaano sila kahigpit dito, para meron din kayong idea. Good morning, sir. Baguio po. Mayroon kayong travel coordination? Meron po, sir. Pakita mo doon. Yeah. So yun, hinahanapan tayo ng travel. Saan ang punta natin, sir? Baguio po. Baguio? Dala nyo. Ito, sir. Sige. Para makapasok ng Pangasinan ay kailangan nyong ipakita yung QR code ninyo sa Baguio. Ayan. So smooth lang kayo makakapasok dito. At mababait naman yung mga pulis na madadaanan nyo, no? Alright, let's go. Tuloy-tuloy ang biyahe papuntang Baguio. 2 bars na lang yung ating gas. So kailangan na nating mag full tank ulit, no? So ang total ng gas na nagagastos natin ngayon ay 490 na. So yan ang ating update sa ating gas consumption. Yan na yung arko ng La Union. Alright, welcome to La Union. Yeah boy. Yan. At dito na tayo mag first stop over para kumain, no? So ang plano namin ni Brad ay pupunta kami doon sa dating pinag stop over na namin, no? Doon sa McDo ng La Union, no? Bago tayo umakyat ng Baguio. At try natin kung tayo ay makakadaan sa Cannon Road. At kung sarado pa, dadaan tayo sa Marcos Highway kagaya dati, no?
Okay, dadaan ulit tayo ng checkpoint. So ito yung pangalawang checkpoint na madadaanan natin pagpasok ng La Union naman. So tingnan natin kung harangin tayo. Alright, hinarang tayo. Tatabi muna tayo dito. Morning po, saan kayo pupunta sir? Baguio po sir. Saan kayo galing sir? Galing po ng Bulacan. Bulacan. Daan muna kayo dito sir, tapos kuha kayo ng Pastra Slip sa may gluten. Dito po sa Blue Tent. Okay, sige po. Yun, kailangan nating dumaan muna rito at meron pa tayong kailangan kunin para makapasok tayo ng dire-diretso sa Baguio. Driver's license po, sir. Hanggang sa pag-uwi kami po, nagdadaan dito. Yun, at medyo mahigpit nga dito sa La Union. So bago kayo makalagpas sa checkpoint ay kailangan nyo ding ipakita yung QR code ninyo, no, na gagamitin sa Baguio. Kailangan nyo mag-stop doon at meron kayong konting interview doon sa mga LGU at para bigyan kayo ng ganito, ng pass-through slip. Kasi ito yung ibibigay natin sa susunod na checkpoint na dadaanan natin dito sa La Union. Yun. So madali lang naman yung interview na tatanong sa inyo kung saan kayo galing, and then yung plate number ng sasakyan ninyo, kung ano yung gamit nyong sasakyan o motor, and then kukunin yung phone number ninyo. And then syempre dapat nga ipakita ninyo yung QR code ninyo na katibayan na hindi kayo dito mamasyal sa La Union. Alright, let's go ulit. Alright, so daan muna tayo dito sa McDonald's sa La Union bago tayo umakyat ng Baguio. Magpahinga muna tayo ng konti at kumain. Yun, nakapag-relax na tayo, nakakain, busog na. At ngayon ay umakyat na tayo ng Baguio. At itry natin dito, no, kung tayo ay makakadaan ng Cannon Road. Pero kung hindi naman tayo makakadaan, ay magma-Marcos Highway na lang tayo, no. Welcome to Benguet Province. Alrighty. Ayan, o, ang dami mga riders. Ang ganda rin ng mga kabundukan dito eh. Ito yung pinaka checkpoint dito. Makapasok kaya tayo? Hello sir, pwede na po bang dumaan dyan? Hindi, sarado po yung road natin sir. Sarado pa din? Yes sir. Ah, Ito po yung hanggat pero pa po ito, pasensya na sarado na. po. Saan po kayo ng Marcos Highway? Saan ba kayo galing? Galing po kami ng Bulacan. Ay, Bulacan. Opo. Sama ba kayo? Kami lang po dalawa. Ay. Daan po kayo ng Marcos Highway sir? Marcos Highway po. Yes sir. Yun. Kailan po kaya sir ulit magbubukas yung Cannon Road? Ha? Kailan po kaya ulit magbubukas? Pati nga kami sir, hindi namin alam eh. Hmm. Yes, sir. Kami lang po nag-implement na sarado muna yung gano'n. Opo, opo. Sige sir. Sige sir, salamat. Yun. Gaya pa din ng dati. Bigo pa din tayo makapasok ng Cannon Road. Kaya ngayon, Marcos Highway ulit yung daan natin. Akala ko pa naman ay pwede na, no? Kasi last March nandito tayo, hindi rin tayo nakapasok ng Cannon Road. So ngayon ay November na.
ganun pa din. Yung mga lokal lang dito ang pwedeng dumaan sa Cannon Road. Sana sa mga susunod pang pagbalik natin dito ay makapasok na tayo dyan sa Cannon Road, kasi napakaganda ng view dyan. At dadaan tayong muli sa mga kurbadang daan. At syempre nagagandahan ng mga kabundukan. Kaya enjoy lang natin ang ating road trip dito. Ang sarap sa pakiramdam, no, na nararating ninyo yung mga magaganda at malalayong lugar gamit lang yung motor. Hindi tayo dumadaan sa NLEX, MacArthur lang, no. Marami tayong napupuntahan. At the same time ay naipapasyal din namin kayo. Napakasarap na mag-ride kasama ang mahal mo sa buhay. Magkasama kayong magro-road trip, magkasama kayong magpo-food trip, at magkasama din kayong mag-e-enjoy sa mga magagandang tanawin na makikita ninyo. Napaka-solid na experience po ang malakbay mo, ang magagandang mga pasyalan sa bawat bayan, sa bawat probinsya na nagmumotor ka lang. Sana ay marami akong nai-inspire sa inyo na gawin din yung mga ginagawa namin na moto adventure, no. Sa totoo lang, ang ating content magastos yan, pero pinipilit pa rin natin na magawa, no, dahil syempre gusto ko na patuloy ko kayong napapasaya, naipapasyal at napapakita yung mga lugar na hindi nyo pa nakikita, or yung mga lugar na nakita nyo na gusto nyo po uling makita kahit sa vlog lang. Kagaya nito, no? Sure naman na marami nang nakapunta sa inyo sa Baguio, at sure din na marami din ang nakakamiss sa inyo. Kaya itong vlog na ito ay para sa inyo, no? Especially sa ating mga mahal na senior citizen. Nakakapagod man po ang ating ginagawa, nakakapagod man po ang pagmumotor ng malayo, at syempre nakakapagod po ang mag-edit. Yung po ang isang nakakapagod sa ginagawa nating content, no? Ang pag-e-edit ay hindi po biro. Kaya po yung pagod na yan ay nawawala kapag po ako ay nakakabasa ng matatamis na mga komento galing sa inyo. Kaya po mas lalo ka po pong sinisipagan, no? Dahil po tayo ay mataas ang pangarap, at gusto ko po naabutin yung pangarap ko na yan kasama kayo. Ang mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa mga content na ginagawa natin na moto adventure. Andito pa rin tayo sa Marcos Highway, at pataas na ng pataas yung akyatin. At syempre nararamdaman na rin natin dito yung lamig, nag-iiba na yung klima. Meron tayong dadaanan na checkpoint dito. Ito na yata yung checkpoint na papasok ng Baguio.
Hello sir. Saan tayo, sir? Sa Baguio po. Galing Bulacan po. dalawa kayo? Opo, kami lang pong dalawa. Okay na po sir. Okay. Salamat po. So, smooth lang tayo makakapasok, no? Ipinakita lang namin yung papel na binigay sa amin doon sa La Union. And then sabi niya, ayun, diretso na daw tayo. So siguro yung QR code natin na ipapakita ay sa ibang checkpoint naman. Enjoy nyo lang ang magandang daan dito sa yung magandang view. Wow! Woohoo! Palamig ng palamig! Tirik na tirik ang araw pero ang lamig dito. Eto na. Papasok na tayo. Yun! Oh! Yun! Nakapakasolid! Wow! Ito na nga yung checkpoint ng Baguio. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Hello sir, good morning. Anong gagawin sa Baguio, sir? Mag ano po, tour po. Or dito po sa Tribe Airport. Dito po sa Blue. Pasok po kayo dyan sa Kian Motors. Sa Kia Motors, papasok po kami doon. Sige po. So yun, tinanong tayo kung ano gagawin natin sa Baguio. So tayo ay magtutour dito. At pinapapasok tayo dito sa may Kia Motors. So meron tayong gagawin dito. So bago tayo pumunta ron, ay kailangan muna natin itong gawin. So magre-register tayo ng online. Yan, no? Meron namang guide dito, then susundan nyo lang. Ang kagandahan dito, no, kapag wala kayong data, meron silang free wifi para tuloy-tuloy yung gagawin natin, no, na pagre-register online.
Okay, so tapos na tayong mag-registered sa kanilang website at nag-iwan tayo ng mga IDs doon. Ngayon naman ay kailangan natin pumunta sa Baguio Convention Center. Doon daw tayo kukuha ng clearance. So tara, medyo matrabaho lang, no, pagdating dito sa Baguio. Marami kayong dapat na gawin bago kayo papasukin ng dire-diretso at makapasyal sa mga tourist spot dito sa loob ng Baguio. So ngayon, nagtanong tayo dun sa police, kay sir. At yun, hahanapin daw natin dito yung UP. Doon yung ating susunod na pupuntahan para makakuha tayo ng clearance. Yan, medyo talagang matrabaho lang, no, yung pagpasok doon sa triage. Kailangan mong fill up sa website nila. Then kailangan mo mag-iwan ng ID. Bukas man ngayon sa turista ang Baguio, at kahit vaccine card lang yung hinahanap nilang requirements, eh pagdating dito marami kayong gagawin. Medyo masalimuot at maselan sila, no? Alright, so time check muna tayo. 11:36 AM na ng umaga. At andito na nga tayo sa Baguio. So simula doon sa Pulilan, Bulacan, ay nagbiyahe tayo sa Baguio ng 234 kilometers. Sa Google, ang nakalagay doon ay 206. Pero dito sa Baguio ay 234. So ganun talaga, hindi talaga accurate, no? Yun naman ay estimated lang ni Google. So ngayon ay punta na tayo doon sa UP para kunin yung clearance, and then para makapag-start na tayong mamasyal dito. This way to triage. Ayun, eto Central Triage. Wow, daming tao. Hanap muna tayo dito na mapagpaparkingan. Grabe, napakadaming tao. Ang haba ng pila. Anong oras kaya tayo mabibigyan ng clearance? Sa wakas, at natapos din kami. Grabe, sobrang tagal naming nakatayo doon, no? Meron siguro kaming 1 oras at kalahati na nakatayo at nag-iintay na tawagin yung aming number. Yun, dito sa Baguio ay hindi ko mare-recommend sa inyo na pupunta kayo ng balikan lang kung medyo late na kayong pupunta. Dapat maaga kayong pupunta rito, no? Yung tipong kailangan mga 6 or 7 AM andito na kayo sa Baguio, dahil matagal yung proseso, no? Yung dadaan kayo sa unang triage, mag-iiwan kayo ng mga ID, tapos mag-fill up kayo sa website nila, and then after that, yung next station naman napupuntahan ninyo yung isang triage din. And then dun, grabe, sobrang tagal, ang daming tao. Siguro din kasi Sabado, kaya ganun kadami yung tao na naabutan natin at sabikan tao na makarating dito sa Baguio, no? So konting oras na lang yung natitira sa atin para mapasyalan itong Baguio. So limitado lang, mamimili lang tayo ng pwede nating puntahan. Then siguro kapag ang mga tropa ay nag-aya dito sa Baguio, yun, pwedeng paghandaan ko yan, and then try ulit nating mamasyal pa sa mas marami pang pasyalan dito. Yun, so ngayon ay mag-start na tayong pasyalan ang mga tourist spot dito sa Baguio. Unahin muna natin puntahan yung Good Shepherd, no? Kasi nga baka mamaya ay maubusan tayo ng mga mabibili doon, no? Kasi nga marami kaming nakasabay ng mga turista. Bago tayo pumunta sa ibang mga pasyalan, Good Shepherd muna ang ating first stop. Alright, let's go!
Alright, andito na tayo sa Good Shepherd, Baguio. Alright, so nakarating na nga tayo sa Good Shepherd. Wala na rin tayong oras. Naubos yung oras natin sa pag-iintay nung clearance, no? Para makapasyal tayo dito sa loob ng Baguio. At ngayon, eto, papasok na kami ng Burnham Park. At dito na lang tayo magpapalipas ng oras, magpapahinga at kakain. Nag-try din kaming puntahan yung ibang mga pasyalan dito, pero sarado pa yung iba, kagaya nung Mansion House. Sana ay pupunta kami doon, kaso yun nga, hindi pa sila nagpapapasok. Hanggang doon lang sa gate at wala rin tayo maparadahan ng motor. Siguro sa pagbalik nating muli ay mas aagahan natin, no, para mas marami tayong mapuntahan. At try din nating mag overnight dito kasama ang ating mga tropa. Alright, nandito na tayo sa parking ng Burnham Park.
Yon! At nakarating na nga tayong muli sa Baguio. Nakapasok tayo sa Baguio. At naipakita ko pong muli sa inyo ang ganda ng Baguio City. At sana nga po itong aming ginawang vlog dito sa Baguio ay nakatulong po sa inyo. Lalong lalo na nga po yung aking mga mahal na subscribers na gustong pumunta dito sa Baguio ulit, no? At sana nga po ay ma-experience nyo din yung na-experience namin dito, na na-enjoy muli ang Baguio City. Alright, so bago natin tapusin ang ating motovlog adventure ay mag-shoutout time muna tayo. Shoutout nga pala kay John Florendo. Shoutout din kay Rolly TV Motovlog. More power sa yung channel. Shoutout kay Aaron Joshua Andrada from Aliaga, Nueva Ecija. Shoutout din kay Luchi Lapis Besa Bella Florentino. Shoutout din kay Erwin Asuncion of Malolos, Bulacan. Hanggang dito na lang ang ating motovlog adventure at laging tatandaan, keep safe, ride safe, God bless, bye-bye, yahoo, yeah boy, alright.